Sa isang liblib na baryo sa Antique, may isang aso na gabi-gabing nauupo sa isang lumang poste ng bakod. Kahit umuulan, kahit binabagyo, kahit walang nakakakita. 5 taon siyang bumalik sa parehong lugar, sa parehong oras. At nang malaman ng mga tao ang tunay na dahilan, doon nila napaiyak ang buong baryo. Ito ang kwento ng asong hindi sumuko sa pangako. Yamo sa Barangay Igbukagay. Simple at tahimik ang buhay. May malawak na palayan na inaabot ng hamog tuwing umaga. May bundok sa likuran at dagat na hindi kalayuan. At may maliit na kapilya na may kampanang tumutunog tuwing 7:00 ng gabi. Kasabay ng tunog ng kampanang iyon, may isang tanawin na hindi na ikinagugulat ng mga taga-baryo. Isang asong kalye, kulay kape, may maliit na pilat sa tenga, ang dahan-dahang lumalakad papunta sa isang lumang poste ng bakod sa tapat ng isang sirang kubo. Ang pangalan niya, Pando. Tahimik siyang nauupo roon, hindi siya tumatahol. Hindi siya humihingi ng pagkain. Nakatingin lang siya sa makipot na kalsadang lupa na para bang may isang taong hinihintay na dumating. Araw-araw, gabi-gabi, sa loob ng 5 taon, iyon ang kanyang ritual. Sabi ng ilan sa mga nagmamasid, basiginbayan siya. Baka raw iniwan na siya. Bulong naman ng iba, may ginhalinan gid na hindi na makabalik. Baka daw may pinanggalingan na hindi na makakabalik. Sabi ng mga matatanda habang umiiling, sayang, grabe gid ang hulat, sang ido. Sayang daw, napakatindi ng paghihintay ng aso. May mga bata na tinatawag siya. May mga pamilyang nag-aalok na ampunin siya at bigyan ng bagong tahanan. Tatanggapin niya ang pagkain, pero pagkatapos, bumabalik pa rin siya sa poste. Para kay Pando, iisa lang ang mahalaga. Ang lugar na iyon, ang lugar ng pangako. At sa buong baryo, iisa lang ang nakakaalam ng buong katotohanan, si Aling Mirasol. 5 taon na ang nakalipas, buo pa ang kubo sa tapat ng poste. May ilaw pa ito tuwing gabi. May amoy ng bagong timplang kape sa umaga. At may isang binatang puno ng pangarap, si Jonah, ang kaisa-isang anak ni Aling Mirasol. Si Pando noon ay isang tuta pa lamang, nanginginig sa lamig. Pinulot siya ni Jonah sa gilid ng palayan, basang-basa ng ulan. Mangin bantay tagid ni, sabi ni Jonah habang kinukupkop at pinapatuyo ang munting tuta. Mula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Magkasama sila sa bukid, sa kapilya, at kahit sa pag-idlip sa banig sa loob ng kanilang maliit na bahay. Hanggang sa dumating ang araw na kailangang umalis ni Jonah. May nahanap daw siyang trabaho sa Maynila. Insandali lang daw siya doon, pangako niya iyon. Bago siya sumakay ng bus, lumuhod siya sa harap ni Pando. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang matalik na kaibigan at bumulong, "Bantayi si nanay ha? Makabalik gid ako. Pangako." Ang tanging sagot ni Pando ay isang mahina pero siguradong tahol. Lumipas ang mga buwan, walang sulat na dumating, walang tawag. Ang mga buwan ay naging taon, 1, 2, 3, 4. Hanggang sa tuluyang nabalitaan ni Aling Mirasol ang nangyari sa kanyang anak. Nawalan pala ng trabaho si Jonah, nagkasakit at naipit sa hirap ng buhay sa Maynila. Nahihiya siyang umuwi. Pakiramdam niya, wala siyang mukhang ihaharap sa kanyang ina at sa mga kababaryo niya. Pero si Pando, hindi siya kailanman nag-alinlangan. Yan sa bawat pagtunog ng kampana ng kapilya tuwing gabi, tatayo siya at lalakad papunta sa poste. Kahit patirik ang araw at nakakapaso ang lupa. Kahit rumaragasa ang ulan at bumabaha. Kahit nangingitim na ang kanyang balahibo sa alikabok at putik. Pinapakain siya ng mga taga-baryo. Inaalagaan siya sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit para sa kanya may isang lugar siyang kailangang balikan. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo mula sa dagat. Umuungal ang hangin, umaapaw ang mga sapa. Halos walang sino man ang naglakas loob na lumabas ng bahay. Mula sa bintana, natanaw ni Aling Mirasol si Pando. Basang-basa. Nanginginig sa ginaw, pero patuloy pa rin siyang naglalakad papunta sa kanyang pwesto sa poste. "Pando!" sigaw niya mula sa loob. "Diri ka, anay! Pumasok ka muna!" Endor sandaling lumingon ang aso. Ang mga mata niya ay parang nag-aalinlangan. Ngunit tumalikod din siya
at naupo pa rin sa poste sa gitna ng rumaragasang bagyo. Sa sandaling iyon, napaupo si Aling Mirasol sa sahig. At doon, humagulgol siya. Kinabukasan, pagkatapos humupa ng bagyo, may isang bus galing Maynila na huminto sa kanto ng baryo. Isang payat at maputlang lalaki ang bumaba. Bitbit niya ang isang maliit na bag at ang isang mabigat na konsensya. Si Jonah. Sa wakas, umuwi na siya. Habang naglalakad siya sa pamilyar na daan pauwi, nakita niya ang nasirang kubo, ang bakod, at ang poste. At sa tabi nito, ang asong matagal nang naghihintay para sa kanya. Isang iglap, tumahol si Pando. Hindi ito isang ordinaryong tahol. Ito ay isang tahol ng pagkilala, ng kagalakan, ng pananabik. Tumakbo siya, kahit halatang hirap na ang kanyang katawan dahil sa edad. Sinalubong siya ni Jonah at niyakap ng mahigpit. Pareho silang umiiyak habang magkayakap sa gitna ng daan. Pasensya gid, Pando, nadugayan gid ako, bulong ni Jonah. Pasensya na raw, natagalan siya. Lumabas si Aling Mirasol mula sa bahay. At sa tagpong iyon, sa muling pagkikita nilang tatlo, nabura ang 5 taon ng lungkot at paghihintay. Ang isang aso hindi marunong magsinungaling, hindi marunong umatras sa isang pangako. Hindi nila iniisip kung gaano katagal na ang lumipas. Basta't nangako sila, maghihintay sila. Ang kwento ni Pando ay isang paalala na minsan, mas tapat pa ang isang hayop kaysa sa isang tao. At kung mayroon mang isang tao o isang alaga na naghihintay pa rin sa iyong pagbabalik hanggang ngayon, huwag mo nang patagalin pa ang iyong pag-uwi. Salamat sa panunood. Kung nantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspirang kwento.